Hello Philippines and hello world! Kamusta po kayong lahat at welcome dito sa ating channel Bawat Buhay May Kwento. Maraming salamat muli sa inyong pagdalaw upang pakinggan itong nakakatawa, nakakainis at syempre nakaka-inlove na aking handog sa inyo ngayon. Written and narrated by yours truly, Jenny Daniels, kasi magpapahinga po ang aking pamangkin na si Jennifer Pagsugiron. I hope you don't mind if I say that I love you. Habang nasa faculty ay nagkatuwaan ang magpinsan na Russell and Rico. Kung ako sa'yo pare, liligawan ko niyang si Tiffy. Bukod sa napakagandang babae, napakatalino't mabait pa. Ano pa ba ang hahanapin mo sa isang babae? Lahat nasa kanya na, hindi naman sa pagmamayabang pinsan ha. Nasa lahi natin ang gandang lalaki at take note, walang nababastid sa pamilya natin. Nakangiti ngunit tila seryosong tura ni Rico. Ay nako pinsan, wala naman sa ganda ang hanap ko. Ang sa akin lang ay yung mapagkatiwalaan itong mahina kong puso. Malungkot na tugon ni Russell. Oy, ano yung narinig ko ha? Wala ka bang tiwala kay Tiffy? Hindi naman siya heartbreaker ha, katulad niyang pinsan mong si Rico. Baka lang nakalimutan nyo, ipapaalala ko sa inyo na siya ang niloko ng walang hiyang teacher natin, hindi ba? Mabuti na lang talaga wala na yung gurong iyon dito. Pagmamaktol na sabi ni Charisse, kasintahan ni Rico. Guys, pwede bang tulungan nyo na lang ako mag-ayos ng gymnasium bukas kasi hindi raw available yung iba nating kaklase eh. Biglang napalingon ang tatlo sa pinanggalingan ng tinig. Tiffy, kanina ka pa ba dyan? Narinig mo ba ang aming pinag-uusapan? Gulat na tanong ni Charisse. Bakit? Ano ba ang inyong pinag-uusapan? Huwag niyong sabihin na ang kagandahan ko na naman ang naging topic ninyo ha? Mahihiya na ako niyan. Berong agik-ik ni Tiffy. Itong pinsan ko, mahal ka raw. Rico, puro ka kalukuhan. Saway ni Russell sabay tayo, ngunit noong akma ng hahakbang ang binata ay biglang nagsalita si Tiffy. Ras, totoo ba? Pwede naman nating subukan kilalanin ang isa't isa. Sa tingin ko naman mabuti kang tao kaya susubukan kong ipagkatiwala sa iyo itong puso ko. Nakangiting turan ni Tiffy. Tiffy, anong oras mo ba kami kailangan bukas? Asahan mong darating kaming tatlo ha? Pagsalo ni Charisse sa natulalang si Russell. Huwag mo nga akong utuin, Tiffy. Alam ko namang hindi ako ang lalaking tipo mo. At wala pa sa isip ko ang pakikipagrelasyon. Seryosong sabi ni Russell noong nakabalik na ito sa kanyang wisyo. Bakit? Sa tingin mo ba, katulad ako ng dati mong girlfriend? Dapat nga ako ang matakot sa inyong mga lalaki eh. Pero okay lang, kung ayaw mo sa akin, hindi naman kita pipilitin. Sige, mauna na ako guys. Sana siputin niyo ako bukas. Wika ni Tiffy sabay alis sa kanilang harapan. Kinagabihan, puro buntong hininga ng binata ang naririnig ng kanyang mami. Aba anak, ano na yan? Mamaya maubusan ka ng hangin sa kabubuga mo ng malalim na hininga dyan. May problema ka ba? Pwede mo bang i-share kay mommy? Nakangiting turan ng ginang, sabay hima sa likod ni Russell, ngunit malamlam na tingin sa ina ang itinugon ng binata. Let me guess, binastid ka ba ng babaeng naiibigan mo? Malambing na muling tanong ni Mami Linda, ina ni Russell. Ma'am, itong si Rico kasi, inaasar ako kay Tiffy. Narinig yata ni Tiffy ang pang-aasar niya at Charisse. Kaya, ayun, sabi ni Tiffy, susubukan niya raw na ipagkatiwala sa akin ang kanyang puso. Itong anak ko talaga, mag-19 ka na anak at wag mo nang intindihin yung pagkabigo mo sa una mong kasintahan. Dahil there is no such thing like first love never die. Lahat tayo ay magkakaroon ng first love.
Kalimitan ay hindi true love ang first love. Ang true love anak ay kalma lang, walang stress, marunong magtiwala. Kaya huwag mo nang ibuga ng ibugay ang hangin sa iyong katawan ha. Hala, matulog ka na at bukas harapin mo ng diretso ng tingin si Tiffy. Nakangiting payo ni Mami Linda sabay halik sa noo ni Russell at iniwan na ito tumalikod na papunta sa kanilang silid mag-asawa. Dad, bili ka nga ng bouquet of roses, tapos ipangalan mo kay Tiffy Moore. I-address mo sa business administration ng building ng kanilang university. Utos ni Mami Linda sa kanyang asawa, daddy ni Russell. Darling, wag mo ngang pakialaman ang love life ng anak mo. Hayaan mo siya. Alam mo naman ang kasagutan ng puso noon. Pangangatwiran ni Daddy Dimitri. Kinabukasan, excited na nagpunta si Russell sa gymnasium para tulungan si Tiffy mag-ayos doon nang may bigla itong nakita. Nagulat man ngunit mabilis din naman itong nakabawi. Oh, akala ko ba may aayusin tayo dito? Mabigat ang tono na tanong ni Russell. Oy Russ, andito ka na pala, halika. Malumanay na anyaya ni Tiffy. Tapusin nyo na lamang yung ginagawa ninyo. Babalik na lamang ako dito mamaya. Wala pa nga kaming naumpisahan eh. Ano ang tatapusin namin? Nag-antay nga kami sa inyo eh. Malambing ang tono na tugon ng dalaga. Ayokong makadisturbo sa inyong paghahalikan dyan. Babalik na lamang ako pag nahanap ko na sina Rico at Charisse. Hoy, 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 sandali nga lang. Ako'y wag mong bastusin ha. Anong halikan ba ang pinagsasabi mo dyan? Anong akala mo sa akin, babaeng mababa ang lipad? Dismayadong tanong ni Tiffy. Ano ba ang nakita ko? Diba, naghalikan kayo ni Jam? Kalaswa, dito pa talaga. Hindi mo man lamang naisip na maaaring may makakita sa inyo? Galit na tura ni Russell. Hindi ako makapaniwala na isa kang mapanghusga. Ito ba ang dahilan kung bakit kayo naghiwalay ng girlfriend mo? Baka naman talaga hindi kanya niloko. Baka naman talaga pinagbintangan mo lang siya dahil dyan sa marami mong utak. Simula ngayon, wag na wag ka nang lumapit sa akin at wag na wag mo na akong titingnan ha. Kapag nakita kong titingin-tingin ka sa akin, hindi ako mag-aatubili na dukutin niyang mga eyeballs mo. Galit na tura ni Tiffy sabay hablot sa kamay ng kaibigan. Ngunit hinila ng kaibigan pabalik ang kanyang braso sabay lapit kay Russell na halos idikit na nito ang kanyang mukha sa mukha ng binata. Alam mo, matalino't gwapo ka nga. Kaso lang, ang dumi naman ng utak mo. Bakit? Akala mo ba naghalikan kami ni Tiffy? Kadiri ka. Pareho kaming babae, oy. May kung anong iwan kasi ang pumasok sa mata niya, kaya hinipan ko. Mataray na wika ni Dimi, ang binabaing matalik na kaibigan ni Tiffy. Bes, ito ba ang lalaking sinabi mo sa akin? Ay nako, wag mo nang ipagpatuloy dahil kontra talaga ako. Mataray na sabi ng binabaing kaibigan ni Tiffy sabay talikod sa nakangangang si Russell. Hindi malaman ng binata kung tama ang naramdaman niya pero para bang biglang may kung anong gumuhit sa kanyang puso na para bang nahirapan siyang huminga. Nagdesisyon siyang umalis sa lugar na iyon, pinaharurot ang kanyang sasakyan nang hindi alam kung saan siya pupunta. Bahala na kung saan ako makakarating. Bakit ang tanga-tanga ko naman? Wala namang kami. Bakit ako umakto ng ganun? Nakakahiya. Pero, teka muna. Bakit ba ako nasasaktan? Oo, mahal ko naman talaga siya. Kailangan kalimutan ko itong nararamdaman ko para sa kanya. Ano kaya kung lilipat na lamang ako ng university? Pero, malapit nang magtapos ang taon. Hahay, ano ba itong mga pinag-iisip ko? Bandang hapon. What? Flowers from Russell? Bes, nagsorry yata. Mabigat ang tono na tanong ni Demi sabay ikot ng kanyang mga mata. Nagpadala ng flowers para magsorry? Ni hindi nga tumingin sa akin.
Aantayin ko siyang lumapit sa akin, nakakahiya naman. Kung ako pa ang lumapit sa kanya, baka sabihin niya nga talagang atat na atat ako sa kanya. Dumating na nga ang graduation, ni hindi talaga nahuli ni Tiffy si Russell na tumingin sa kanya. Aba pinsan, hindi mo ba siya lalapitan para batiin ang kanyang pagtatapos? Aba, natapos na lang tayo, puro ka lang sulyap-sulyap sa kanya. Nanunuya na sabi ni Rico. Hoy, ikaw ba namang pagbantaang dukutin ang eyeballs kapag nahuling tumingin? Hindi ka ba matatakot noon? Sabat na panunokso ni Charis. Tama na nga kayo dyan. Mahal ko naman talaga ang babaeng yan, pero alam ko rin naman na makakalimutan ko rin siya balang araw. Hindi ito true love. Sabi ni Russell. Anak, ito ang ticket papuntang Europe bilang regalo namin sa iyo ng mami mo. Salamat po, Dad. Salamat, Mom. Anak, total naman, tapos na kayo kaya pwede na akong magtanong. Kamusta nga pala kayo ni Tiffy? Nakangiting tanong ni Mami Linda. Ayaw niya po sa akin eh. Matipid na tugon ni Russell. 5 taon ang lumipas. Hoy Day, ang gwapo ng ating bagong floor manager. Nakangiting bulong ng babae, ngunit hindi ito nakaligtas sa pangdinig ni Russell, kaya napailing at napangiti lamang ito. Miss Tiffy, wala kang boyfriend, hindi ba? Biglang napaatras si Russell sa kanyang narinig. Tiffy? Sambit nito sa kanyang isipan at hindi nito mawari kung bakit tila tumalon ang kanyang puso. Ngunit hindi inaabutan ng kanyang paningin ang grupo ng mga kababaihang nagkatuwaan dahil nakapasok na ito sa loob ng kanilang break room. Imposible namang si Tiffy ko yun. Ha? Tiffy ko talaga? Bakit? Naging akin ba siya? Grabe naman ang tadhana kung magkaganon. Baka kapangalan niya lang. Kamusta na nga kaya siya? May boyfriend na ba? O baka naman may asawa na? Russell, kalimutan mo na yun. Tandaan mo, ikaw ang may kasalanan kung bakit nagalit sa'yo yun. Kastigo nito sa kanyang sarili. Bakit nga ba ako naduwag tumingin sa kanya noon? Bata pa kasi ako noon, natatakot lang ako na madukot niya ang eyeballs ko. Natatawang dagdag na bulong ni Russell sa kanyang sarili. Isang umaga. Hoy, alam mo ba, nakita ko talaga yung napakagwapo at bagong crush ng buong kumpanya. Bakit naman kasi ang gwapo-gwapo niya? Kinikilig na tura ng isang babae. Talaga ba? Ano kaya kung mabaliktad ang mundo? Ang mga pangit naman ang magiging crush ng bayan. Nakakasawa na kasi sa pangdinig na lagi na lamang mga gwapo ang nagpapakilig sa mga kababaihan. Sabat naman ng isang lalaki. Hoy, ito naman kung makapagtampo, kinikilig rin naman kami sa kagwapuhan ng boses mo. Natatawang sabi ni Tiffy na nagpasimangot sa kaopisinang lalaki. Huwag ka nang sumimangot, may kasabihan nga na kapag nakasimangot ang pangit ay lalo itong pumapangit. Natikilan at nanglaki ang mga mata ng nagtatawa ng grupo nang biglang bumukas ang pintuan ng kanilang break room. Noong makita nila kung sino ang iniluwa ng pintuan, ang napakagwapong si Russell. Hindi naman na ituloy isubo ni Tiffy ang kutsara sa kanyang bibig dahil sa nakita. Nabato naman si Russell at napako ang paningin sa dalaga. Kaya nagpalipat-lipat na lamang ang paningin kina Tiffy at Russell ng mga taong naroon sa break room. Tika, ano to? Na love at first sight kayo sa isa't isa? O magkakilala kayo? Nagtatakang tanong ni Lilin. Hindi. Ngayon ko lang siya nakita. Tama ka, gwapo nga. Pero hindi naman lahat ng gwapo ay mabuting tao eh. Hoy Tiffy, ikaw ba ay galit sa mga lalaki? O galit ka lang talaga sa mga gwapo? Wala namang masamang ginagawa itong tao sa iyo ah. Kawawa naman kunot noong napaatras tuloy.
Simangot na si Tani Lilin, ngunit kibit balikat lamang ang itinugon ni Tiffy. Ilang linggong nag-iiwasan ang dalawa. Si Russell panay lamang ang sulyap sa dalaga, while si Tiffy umiiwas talagang mag-cross ang kanilang landas. Isang araw. Goodness, sa laki ng mundo at sa dami ng tao, bakit kailangan ko pa siyang makita? Bakit dito pa talaga siya nagtrabaho? Mag-resign ba ako? Nope. Bakit ako magre-resign? Ako naman ang nauna dito. Gagawin ko ang lahat para mapalayas siya dito. Oh, no. Tiffy, hindi ka masamang tao. Baka talagang pinagtagpo kami ni Lord. Baka naman para talaga kami sa isa't isa. Kaya gumawa na talaga si Lord ng paraan. Kinikilig na bulong ni Tiffy habang kumakain ito sa food court ng kanilang building. Baka naman tatakbo ka pa niyan, ha? Napaiktad ang dalaga noong marinig ang familiar na tinig sabay lingon. Anong ginagawa mo dito? Baka may makakita sa atin mamaya, isipin pa nilang magkakilala nga tayo. Simangot na tanong ng dalaga. Bakit? Hindi ba? O baka naman ibinaon mo talaga ako sa limot? Malungkot na tanong ni Russell na nagpapatamimi sa dalaga. Anong meron? Bakit dito mong naisipan magtrabaho? Alam mo ba na andito ako? Bakit ka nga pala biglang naglaho? Seryosong tanong ng dalaga habang diretso itong nakatingin sa mata ng binata. Grabe ka naman, bakit? Hindi ba pwedeng pinagtagpo lang talaga tayo ni God? Nakangising tugon ni Russell. Lalong napatitig si Tiffy sa lalaking kaharap, kaya napabuntong hininga ang binata sa bayuko at muli itong nagsalita. To be honest with you, hindi ko naman talaga alam na andito ka. Pero alam mo, matagal akong nangulila sa'yo. Seryosong napatitig ang binata sa dalaga na nagpapula sa mga pisngi ni Tiffy. Kaya biglang tumayo ito sabay alis nang walang paalam. Mabilis ring nakalabas si Russell sa food court at nagpalingalinga ito, hinanap ng kanyang paningin ang dalaga. Noong makita niya itong naglalakad sa kalye, ay mabilis niya ring tinungo ang kanyang kotse. Bumusina siya noong makalapit siya sa dalaga sabay baba ng pintuan ng kanyang sasakyan. Saan ka pupunta? Pwede ba kitang samahan o maihatid man lang? Tanong at alok ng binata. Ngunit tinapunan lamang siya ni Tiffy ng masamang tingin, kaya itinabi ng binata ang sasakyan, tumakbo upang habulin ang dalaga. Ano ba? Singhal ni Tiffy noong maramdaman nito na hinawakan ni Russell ang kanyang siko. Please, wala naman akong masamang balak sa iyo eh. Alam kong hindi naging maganda ang ating paghihiwalay ng landas noon, pero kahit minsan ay hindi ka nawaglit sa isipan ko. Russell, okay ka lang ba para sabihin mo sa akin ang mga katagang iyan? Hindi mo man lang ba ako tatanungin kung may boyfriend o asawa na ako? Inis ang tono ni Tiffy. Biglang napabitaw si Russell sa pagkakahawak nito sa siko ng dalaga. Sabi ng ating mga kasamahan, single ka pa raw. Hindi lang ako kaagad lumapit sa iyo, pero nagmamatsyag ako. Wala naman akong nakitang sumusundo at naghahatid sa iyo dito, kaya nilakasan ko na ang loob ko. Total, dati naman tayong magkaibigan. Seryosong turan ni Russell. Sige, hayaan mo na lang akong maihatid ka. Medyo madilim na, para mapanatag naman ang aking kalooban na makauwi ka ng ligtas. Alok muli ni Russell na nagpalambot sa puso ng dalaga. Kaya tahimik na lamang itong tinungo ang pintuan ng sasakyan ni Russell. Saan ka ba nakatira? Nakangiting tanong ng binata habang pinapaandar ang kanyang sasakyan. Sa Bixby, pasulyap na tugon ng dalaga. After ng kasagutan na iyon ni Tiffy ay katahimikan ang namagitan sa dalawa habang binabaybay nila ang daan patungo sa tahanan ng dalaga. Ilang buwan ring nakalipas ng pag-iiwasan ng dalawa ay hindi nakatiis si Russell, kaya bumili ito ng bulaklak at pinadeliver kay Tiffy. Pwede po bang pumasok? Katok ng dalaga sa pintuan ng opisina ni Russell. Napangisi naman ng malawak ang binata.
Sino ba naman ako para tumanggi ng iyong pagdalaw? Kinikilig na tugon ni Russell. Halika, pumasok ka at maupo ka dito. Dagdag ng binata sabay na iginiya ang dalaga sa upuan na nasa kanyang harapan. Magpapasalamat lang ako sa flowers na pinadala mo. Nahihiyang sambit ni Tiffy. Flowers? May natanggap kang mga flowers? What make you so sure na galing sa akin ang mga flowers na natanggap mo? Halatang nanonokso ang mga tanong ng binata, kaya humulma ang dismaya sa mukha ni Tiffy at akma na itong tumayo nang biglang hawakan ni Russell ang kamay ng dalaga. Ikaw naman, hindi ka na mabiro. Hindi ko na kasi kayang hindi mo ako pinapansin eh. Mahal na mahal kita, Tiffy. Diretsong tura ni Russell na nagpagulat sa dalaga. Bakit ka nagbigay sa akin ng bulaklak noon tapos iniwan mo lang pala ako nang walang paalam? Maluha-luhang tanong ng dalaga. Meron kang natanggap na bulaklak noon? Hindi ko yun alam, baka naman iba ang nagpadala sa'yo. Pangalawa, naduwag ako mahal, sabi mo kasi na wag na kitang lapitan pa at natakot din ako, nadudukutin mo nga ang mga eyeballs ko. Sabi mo kasi nadudukutin mo ang aking mga eyeballs kapag nahuli mo akong titingin-tingin sa'yo. Parang batang kunwang pagdadabog ng binata. Kung makapanghusga ka kasi noon, wagas. Bading naman yung kaibigan ko, paano kami maghahalikan? Ilang taon ko rin inasam na magkita tayo muli tapos noong dumating ka dito, ni hindi ka man lamang nagpaliwanag sa akin. Ang totoo nga noon, bago ako nagka-boyfriend, mahal na talaga kita. Kaso lang, iba naman yung niligawan mo kaya napilitan na lang ako mag-boyfriend ng iba. So, kung pareho naman pala tayo ng nararamdaman, pwede bang tutuhanin na lang natin? Total, mahaba-haba na rin mang panahon ang pagtitiis natin, hindi ba? Ibigay na natin sa mga sarili natin ang kaligayahang matagal na nating inaasam. Punong-puno ng pagmamahal na tura ni Russell. Sabay tayo at mabilis itong nakalapit sa dalaga. Hindi na nakaimik pa si Tiffy nang yakapin siya ng binata, kaya nagpaubaya na rin ang kanyang mga labi noong siilin ito ng halik ni Russell. Ay! Oh my God! Ay! Oh my God! Sorry po, Sir Russell at Tiffy. Gulat na tili ni Lilin nang biglang magkahiwalay ang mga labi ng bagong magkasintahan. Sorry po talaga, hindi ko po sinasadya. Muling pagpapaumanhin ng kaibigan ni Tiffy. Don't worry, Lilin. Mabuti nga at na-witness mo ang unang halik namin eh. Nakangiting tura ni Russell na nagpainit sa mga tinga ni Tiffany. Ay, pwede na po ba akong pumasok? At pwede po bang magtanong? Kasi nawiwerdohan talaga kasi ako dito sa aking kaibigan sumula nung dumating ka dito, sir eh. Sa totoo nga lang po, lagi ko siyang nahuhuling nakatingin sa inyo eh. Tanong at pangbubuking ni Lilin kay Tiffy, kaya napamulagat ang mga mata ng dalaga sa kaibigan. Sir, nakita niyo po ba na pinangdidilatan ako ni Tiffy? Tila batang pagsusumbong ni Lilin. Halika, maupo ka dito, Lin. Love, upo ka rin. Alok ni Russell. High school pa lamang kami ay magkakilala na kami. Akala ko nga ako lang ang nagmamahal sa kanya. Yung pala, mahal niya rin pala ako. Oo, kasasagot niya lang sa akin kaya masaya ako na nasaksihan mo ang unang araw namin bilang magkasintahan. Masayang paliwanag ni Russell. Aba, tika nga muna, bakit ka andito? May kailangan ka ba talaga o sinusundan mo lang ako? Baka akala mo na hindi ko alam na ikaw ang number 1 marites sa kumpanyang ito? Kunwang pagmamaktol na tanong ni Tiffy sa kanyang kaibigan. Oy, grabe naman ito kung makapanglait. Hindi ko nga alam na andito ka eh. Kanina pa kasi po ako kumakatok sa pintuan, kaya pala hindi niyo ako naririnig dahil sa... Hindi na naituloy ni Lilin ang kanyang sasabihin noong mapansin na kangiting nakatitig sa kanya si Russell. Ay, tumawag po kasi ang secretary ng CEO ng Star Hotel. Nag-remind lang po sa inyong meeting mamaya, sir. Nahihiyang sabi ni Lilin. Oh,
Ayaw pang umamin na minamanmanan mo talaga ako. Di ba sabi mo nga na waywardahon ka sa akin, hindi ba? At ikaw din naman ang nanghula na ang mga flowers na ito ay galing kay Russell. Tila hindi makapaniwalang pangsita ni Tiffy sa kaibigan. Nako sir, payo ko lamang po sa inyo, ingat po kayo sa babaeng ito dahil hindi po ito marunong magtiwala. Ganting pang-aasar ni Lilin sa kanyang kaibigan. Hoy, FYI lang ha, itong si Russell ang hindi marunong magtiwala at alam mo bang mapagbintang rin ang lalaking ito? Tugon ni Tiffy nang makita tila tawang-tawa si Russell sa mga pinagsasabi ni Lilin. Nako, bakit ako ang nabalingan sa bangayan ninyong magkakaibigan? My love, matagal na yon at bata pa tayo noon. Mature na ako ngayon. Dipinsa ni Russell sa kanyang sarili. Ay, nako, ang sarap siguro ma-in love, my goodness. Grabe ang kilig na aking nararamdaman ngayon. Baka hihimatayin ako kung ako ang nasa kalagayan mo, Tiffy. Kinikilig na tura ni Lilin. Gusto mo, sayo na si Russell? Taas kilayng tanong ng dalaga. Ano sa palagay mo, sir? Mauutusan mo ba ang puso mo na ako na lamang ang iyong mamahalin? Kaso lang, mukhang hindi ako ang babagay sa kagwapuhan mo. Baka mapagkamalan pa ako na yaya mo. Agik-ik na tugon ni Lilin. Nako, kayong dalawa talaga. Pasensya ka na, Lilin ha. Para lang talaga kay Tiffy itong puso ko. Nakangiting tugon ni Russell, sabay kindat kay Lilin na nagpakagat labi sa kaibigan. As if naman seryosong ipamimigay itong boyfriend ko, taas kilayng pairap na sabi ni Tiffy, ngunit may ngiti sa mga labi sabay dila sa kanyang kaibigan. O sige na Lilin, i-confirm mo na ang meeting ko sa Star Hotel. Utos ni Russell nang mabilis naman itong kumaripas ng labas ng opisina ng gwapong boss. Simula noon ay hatid sundo na ni Russell ang dalaga sa bahay at office. Isang araw. Sino yung nakita kong kausap mong lalaki kanina? Buo ang tinig na tanong ni Russell. Si Mr. Ross, kaibigan ng ating CEO, iniimbitahan ako mag-lunch. Formal na tugon ni Tiffy na hindi man lamang tiningnan ang kasintahan, kaya napakunot ang noo ng binata. So? Maiksi nitong tanong. Anong so? Balik tanong ni Tiffy na diretso lamang ang tingin sa kanyang ginagawa, kaya napabuntong hininga si Russell. Pumayag kang magipag-lunch sa kanya? Hindi mo ban lamang sabihing may kasintahan ka? Dahil sa tunong iyon ni Russell, napatingin bigla ang dalaga sa mukha na naiinis ng kasintahan. Love, nagsisilos ka? Of course not. Hindi ako pumayag at yes, sinabi ko sa kanya na take na ako. Mukhang nagets naman. Kaya relax ka lang dyan ha? Nakangiting tugon ng dalaga. Lumipas ang mga araw. Grabe, sobrang yaman naman ni Mr. Ross, ano? Kayang punuin ng bulaklak itong lamesa mo. Nakakalalaki. Kunot noong turan ni Russell. Love, hayaan mo na. Ikaw lang naman ang mahal ko eh. Ako lang ang mahal mo pero tinatanggap mo ang kanyang mga bigay? Kasi mawawalan ka ng work kung tatanggihan ko ang mga to. Napangiting aso si Russell. Tapatin mo nga ako, Tiffy. Ano ba talaga ang mahalaga sa'yo? Ako o ang pananakot sa'yo ng taong iyon? Buo ang tinig na tanong ng binata. Sandali nga, dito ka pa ba talaga makipag-away sa akin? Ayokong mawalan ka ng trabaho. Bakit? Kapag tinanggal ba ako, sa palagay mo ba, hindi ako makakahanap ng ibang trabaho? Nagpapahawak ka sa liig sa siraulong iyon? Hinaan mo nga yung boses mo, mamaya may makarinig sa'yo eh. Alam mo namang bawal makipagrelasyon sa katrabaho. Sa palagay mo ba, hindi tayo pareho matanggal dito kapag nalaman nilang bukod sa magkarelasyon tayo ay nadamay pa ang trabaho natin dahil sa kakitiran niyang utak mo.
Galit na tura ni TV, kaya napatango-tango na lamang ang maluha-luhang si Russell. Sabay talikod, lumakad ito papunta sa kanyang opisina. Kinahapunan. Lilin, nakita mo ba si TV? Tanong ni Russell. Sir, kanina pa po umalis eh. Ha? Saan daw nagpunta? Yan ang hindi ko po alam. Mabilis nakalabas si Russell sa kanilang building at mabilis rin itong narating ang tinitirhan ng dalaga. Ngunit wala siyang naabutan doon. Saan ba ang babaeng iyon? Bakit ba ayaw niyang sagutin ang aking mga tawag? Pumayag ba siyang makipag-date sa walang hiyang iyon? Bakit naman kasi ayaw maghanap ng matandang iyon ng sariling kanya? Bakit kailangan niya pang agawin ang babaeng may kasintahan na? Maktol ni Russell sa kanyang sarili habang nasa loob ng sasakyan na nasa harapan ng tinitirahan ng dalaga. Nakabalik lamang ito sa wisyo noong makita ang magarang sasakyan na tumigil hindi kalayuan sa kanyang kinaroroonan. At nakita niya nga na lumabas doon ang medyong may edad na lalaki at tumakbo itong papunta sa kabilang pintuan at nakita ni Russell ang bagbaba ng kasintahan habang alalayan ng lalaking kasama. Kaya mabilis rin itong bumaba sa kanyang sasakyan upang tunguhin ang kinaroroonan ng kasintahan at ng kasama nitong lalaki. Kamusta? Nagtitimpi na galit na bati ni Russell. La, anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Tiffy. Ikaw, anong ginagawa mo? Balik tanong ni Russell. Ito ba ang dahilan kung bakit umalis ka sa opisina nang wala man lang paalam? Dagdag na tura ng binata sabay turo sa mukha ng lalaking kasama ng dalaga. Nakita naman ni Tiffy ang pagtigas ng panga at pagkuyom ng kamao ng lalaking kanyang kasama. Pwede ba? Igalang mo nga itong daddy ko? Dad, siya yung sinabi kong kaklase ko noon na boyfriend ko na po ngayon. Napaatras si Russell sa kanyang narinig sabay luhod. Sir, paumanhin po. Ang akala ko po kasi ikaw yung kaibigan ng CEO namin na may gustong makipag-date sa mahal ko eh. Imbis na mainis ay halos mahagalpak sa tawa si Tiffy sa ginawa ng kanyang kasintahan. Ako nga ang lalaking iyon, iha. Hindi ganitong lalaki ang nais kong makasama mo habang buhay. Masyadong mainitin ang ulo. Hindi siya ang nababagay sa isang katulad mo. Sabi ng ama sabay kindat kay Tiffy habang nakayuko si Russell sa hiya. Sir, pasensya na po talaga. Ayaw ko pong mawala sa akin ang anak ninyo. Patawarin niyo na po ako. Hindi na po ito mauulit. Nakayuko pa ring turan ni Russell. Hindi na talaga mauulit dahil simula sa araw na ito, ayaw na kitang makita. Pwede ka nang umalis. Sabi ng daddy ni Tiffy, sabay ang muling pagkindat sa anak. Napakagat na lang ng labi si Tiffy upang pigilin ang kanyang pagtawa. Umalis ka na muna, Russell. Saka na lamang tayo mag-usap. Tara na, Dad. Pasok na tayo sa loob. Ayon pa kay Tiffy, sabay hila ng kamay ng kanyang ama, naiwan naman si Russell na nakaluhod pa rin. Ang tanga-tanga mo naman talaga, Russell. Hindi ka na nadala, kaya nga kayo nagkahiwalay noon dahil na rin sa mali mong panghuhusga. Paano na yan ngayon? Paano mo na ito aayusin? Kausap ni Russell sa kanyang sarili sa mahinang tinig, habang ang mag-ama ay nakamasid lamang sa kanya. Bakit naman kasi hindi mo sinabi sa kanya na tatay mo ko? Sita nito sa dalaga. Kasi dad, iba yung pagkakatanong niya sa akin nung isang araw eh. Kaya inasar ko na lang siya. Hanggang ngayon, maloko pa rin talaga itong anak ko. Paano kung nasuntok ako noon? Bukod na matanda na ako, malaking tao yung kasintahan mo. Dad, salamat ha at sinakyan mo yung pang-aasar ko kay Russell. Napabuntong hininga ang ama. Anak, kasangga mo naman ako sa lahat ng bagay pero hindi maganda itong ginawa mo sa iyong kasintahan. Bakit ka nakisakay? Pabibing tanong ni Tiffy sa kanyang ama. Ay naku hala, labasin mo na yun. Baka hindi yun tatayo sa pagkakaluhod. Natatawang utos ng ama at mabilis namang lumabas ang dalaga, ngunit parang basang sisaw itong bumalik sa loob ng bahay.
Nakaalis na po siya, Dad. Malungkot na tura ni Tiffy. Tawagan mo, pabalikin mo dito. Utos muli ng ama. Hayaan mo na siya, Dad. Masyadong siloso. Anak, hindi magsisilos ang isang tao kung hindi mo sila bibigyan ng dahilan para magsilos. Ikaw ang may kagagawa ng gusot na ito, kaya ikaw ang umayos. Pasalamatan mo na lamang yung tao at hindi ako nasapak. Ayon pa sa ama, kaya naisalpak na lamang ng dalaga ang kanyang sarili na umupo sa sofa. Kinabukasan, maagang pumasok ang dalaga upang abangan si Russell sa kanyang opisina. Hoy, ano ang nangyari sa inyo ni Russell? Bulagang tanong ni Lilin. Wala naman, bakit? Tanong nito pabalik sa kaibigan. Hinanap ka kahapon ng hapon. Noong sinabi ko sa kanya na umalis ka ng maaga, yun. Mabilis nang umalis, ni hindi nga nagpaalam sa akin eh. Napabuntong hininga na lamang si Tiffy at maghapon na lamang ay hindi niya nakita ang kasintahan at ilang beses siyang pabalik-balik sa opisina nito, ngunit walang bakas na pumasok nga si Russell. Galit yata siya sa akin. Bakit ayaw niyang sagutin ang aking mga tawag at text? Tanong ng dalaga sa kanyang sarili, kaya naisipan na lamang nitong tawagan ang kanyang ama. Dad, tulungan mo naman ako. Hindi pumasok ngayon si Russell at hindi niya nga sinasagot ang aking mga tawag at text. Please, Daddy. Anak, ikaw ang nag-umpisa niyan, kaya ikaw ang umayos. This time, hindi kita tutulungan, 28 ka na, kaya maging responsible ka sa lahat ng mga actions mo. Sinabayan kita kahapon dahil na rin sa muntik na niya akong masuntok. Pero napag-isip-isip ko, ikaw naman ang may kagagawan kung nagkataongang nasuntok nga ako noong tao. Siya ang dihado dito, napahiya pa ngayon dahil sa ating pang-iwan sa kanya habang nakaluhod sa harapan ng apartment mo. Malamang maraming taong nakakita sa kanya. Mahaba-habang litanya ng ama, kaya nang lumo si Tiffy. Alam mo, Lilin, pag nagkataon na magka-boyfriend ka, don't make fun of him dahil baka iyon ang sisira ng iyong relasyon. Biglang tura ni Tiffy. Napakunot naman ng noo si Lilin sa kanyang narinig dahil ngayon lamang naging seryoso ang kaibigan. Sir, hindi ba kawawa naman ang anak ninyo? Baka naman po umiiyak na yun ngayon. Malungkot na sabi ni Russell. Lingid kasi sa kaalaman ng dalaga ay inabangan talaga kagabi ni Russell ang pag-alis ng kanyang ama. At sinundan nito ang ama ng dalaga. Noong mamukhaan naman ng daddy ni Tiffy ang kutsing nakabuntot sa kanya, ay tumigil ito upang makipag-usap sa kasintahan ng anak. At sa katunayan, ito rin ang nagsuggest sa binata kung ano ang gagawin upang makabawi sa kanyang anak. Ginagawa ko ito hindi dahil sa gusto kita. Ginawa ko ito dahil sa ginawa sa iyo ng anak ko. Hindi ako konsentidor na ama dahil nakita ko rin naman na mahal ka ng anak ko at nakita ko naman kung gaano mo siya kamahal, kaya hala, lumabas ka na at itago mo na ang iyong sasakyan, baka mamaya maaga pang umuwi yun. Nagmamadaling lumabas naman si Russell para sundin ang utos ng kanyang binang hilaw at mabilis rin itong nakabalik sa loob ng bahay at nakangisi pa. Grabe, para akong nasa pelikula. Excited pala ang mga ganitong patago. Bulong nito sa kanyang sarili at noong makapasok na sa loob mismo ng bahay. Sir, pwede po ba ninyo akong pahintulutan na magalaw ang inyong kusina? Magluto po sana ako para pagdating ng mahal ko, nakaredy na ang pagkain niya. Napangiti ang ama ni Tiffy dahil sa sinabing iyon ni Russell. 2 oras ang nakalipas, narinig na ng dalawa na may bumukas na sa gate. Halika, maupo tayo dito sa sofa. Nakangiti at mukhang excited na aya ng ama ng dalaga kay Russell. Para tayong nasa movie, sir. Napaka-suspense, parang dumadagundong sa kaba ang puso ko. Kinakabahang sabi ni Russell. Ikaw naman, nag-aantay lang tayo sa pagpasok ng anak ko dito sa bahay. Hindi ka naman nag-aantay sa kanya sa harapan ng altar. Seryosong sabi ng daddy ni Tiffy, kaya napatikom ang bibig ng binata. Pagbukas ni Tiffy ng pintuan ay napanganga ito. Ilang segundo rin bago ito nakapagsalita.
Dad? Russell? Anong ginagawa niyo dito? Gulat nitong tanong sa dalawang lalaking nakangising nakatingin sa kanya. Dad, anong ibig sabihin nito? Bakit kayo magkasama? Pinagkaisahan niyo ba ako? Maluha-luhang tanong ng dalaga, kaya tumayo na si Russell para salubungin ang nagtatakang kasintahan. My love, hindi ko kasi tinigilan ang daddy mo kagabi. Sinundan ko siya para malaman ko kung saan siya nakatira kasi hihingi talaga ako ng tawad. Kaso, napansin niya ang kotse ko. Tumigil siya. Nagkaunawaan kami kaya parang gano'n na nga. Parang pinagkaisahan ka nga namin. Pagtatapat ni Russell na nagpahagulgol sa dalaga. Please, sweetheart, don't cry. The table is ready. Sabi ni Russell, kaya lalong nagtaka si Tiffy, ngunit walang imik ito na sumunod na lamang sa dalawang lalaki. Habang kumakain ang tatlo ay biglang nagsalita si Russell. Sir, nais ko pong pakasalan ang anak ninyo sa kanyang kaarawan. Ayon sa binata at bigla namang nagkatinginan ang mag-ama. Bakit ako ang tinatanong mo? Bakit hindi ang anak ko? Nakangiting tugon ng Ginoo. Love, sa lahat ng pinagdaanan nating trials, nagkalayo, pinagtagpo at muntikan pang muling magkalayo. Ayoko na ng patinterong relasyon. Gusto na kitang makasama sa lahat ng oras. Please, pakasalan mo na ako. Medyo nanginginig ang tinig na tanong ni Russell. Sa birthday mo talaga ako gustong pakasalan? 3 months na lang, kakayanin ba natin ang paghahanda? Gusto ko ang magarang kasal. Lahat ng kamag-anak ko nais kong imbitahan. Pabibing tugon ng dalaga. Huwag kang mag-alala, love. Lahat ng gusto mo ibibigay ko. In fact, ready na ang aking mga magulang. Laking tuwa kaya nila noong malaman nilang nagkita ulit tayo. Sila nga pala ang nag-pressure sa akin na ligawan ka. At sila rin pala ang nagpadala ng bulaklak sa'yo noon. Dahil gustong-gusto ka talaga ng mami ko maging manugang. Napaiyak muli si Tiffy. Yes, magpapakasal ako sa'yo, Russell. Tugon ng dalaga, sabay tayo at niyakap ang ama. Daddy, super duper thank you po talaga sa iyong love, support at pangungonsinti sa akin. Umiiyak na tura ni Tiffy. Russell, ibibigay ko sa iyo ang aking unikaiha. Sana lang huwag magbago ang pagmamahal mo sa kanya. Ayon sa ama. I swear, Daddy, lalo ko pa nga pong mamahalin itong si Tiffy. Tugon naman ni Russell, sabay halik sa mga labi ng kanyang mapapangasawa. I hope you don't mind if I say that I love you. Nakita po ba natin mga kapatid kung paano gumawa ang tadhana ng paraan upang pagtagpuin muli ang dalawang pusong tunay na nagmamahalan? Napakaswerte rin ng mga anak kapag magkaroon ng mga loving at very supportive na mga parents, gaya na lamang ng mga parents ni Tiffy at Russell. Sa totoo lang, ako ay naiinggit sa relasyon ni Tiffy at Russell sa kanilang mga magulang. Sana lang naranasan ko na magkaroon ng magulang na handang sumuporta sa lahat ng aking pangangailangan at nais marating noon sa buhay. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong suporta sa munting channel na ito. Kung kayo po ay hindi ko pa subscribers, please subscribe na po kayo, like and share. Pakihit na rin po ng bell button para maging updated kayo sa ating mga new uploads. Tandaan po natin na bawat buhay may kwento. At sana po naibigan ninyo ang kwento ng buhay pag-ibig ni na Russell at Tiffy. Hanggang sa muli nating kwentuhan. Bye-bye!